Naglabas na ang police report tungkol sa nangyari sa bootcamp ng Ateneo. Nakakalungkot sa basketball community kapag nai-injured ang isang player, pero ibang level ang trahedyang nangyari sa kampo ng Ateneo dahil merong dalawang nawala sa kanilang team. Lahat ay nalulungkot at nakikiramay sa pamilya ng mga nawala. At sa balita ngayon sila ay humihingi ng hustisya dahil sa isang higlap ay nawasak ang pangarap ng isang batang basketball player. At the same time sila ay humihingi ng paliwanag sa Ateneo mismo para sagutin ang mga kumakalat na pangyayari sa training katulad ng paglalagay ng weights. Well, hindi na bago ang pagkakaroon ng training camp sa isang UAAP team bago magsimula ang season. Dalawang option, mag-train sa abroad or kaya locally sa Pilipinas. And this time pinili ng Ateneo men's basketball team na magsagawa ng camp sa Aurora Province na hindi na naman bago ayon sa mga alumni ng Ateneo. Talaga walang basketball tapos yung po gigisingin po para po kami magiging sundan. So parang military style training camp ang ginagawa ng Ateneo. Although di na bago ito at ginagawa rin talaga sa ibang mga basketball countries. Doon tinetrain ang disiplina at endurance ng mga players. Although kapag involved ang dagat ay mayroong kaakibat na risk. Dati akong nagtrabaho sa barko at alam natin na napaka-importante ng mga life-saving devices katulad ng life jacket at accessible na life buoy or ring. Ayon sa impormasyon, Sir Homer Sison ay nagkaroon ng drill sa dagat ang Ateneo. Although ang tubig ay gabewang lamang, pero nagkaroon daw ng dalawang malaking alon na humila na naging dulot ng dalawang casualty. At that time ay dali-dali daw itong si Coach Tab Baldwin na tumakbo para kumuha ng life-saving ring around 200 meters. Pero di umabot at nangyari na ang trahedya. For Ateneo, siguradong ginagawa nila ang mga team building not to harm the players but to benefit sa mga lessons at experience ng bootcamp. But hopefully last na ito na maging lesson sa Ateneo at kahit saan mang universidad. Dapat ay maging prepared sa emergency dahil maaaring makasira ng pangarap ng mga players na nagsisimula at nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanilang basketball career. Nang dahil sa insidenteng ito, malamang ay mayroong malaking epekto sa recruitment ng Ateneo sa mga susunod na taon. Di season na sana ang kanilang pagbangon pero unfortunately ay nagkatrahedya. Ayon sa police report ay aksidente ang nangyari. Sila ay nananawagan na tigilan na raw ang mga espekulasyon. Sa ngayon ang importante ay ang mga pamilya ng mga biktima. Maganda ay magkaroon ng personal na pag-uusap at matulungan ng pangangailangan. Kung ito'y trauma sa eskwelahan, sobra at higit pa ang nararamdaman ng kampo ng dalawang players. Sadyang marami ang dismayado sa pangyayari.